Pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa kasulatan. Ang Panginoon ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na pag-iisip. Kung nararamdaman mo na punong-puno ka ng takot o pag-aalinlangan, ang mensaheng ito ay para sa iyo. This message is for you if you're filled with worries and fear. But the real thing is, ang katotohanan dito ay we will pray together at the end of this video. Yeah, stay still, maging in tune ka dahil sama-sama tayong mananalangin at the end. Before we do that, basahin natin ang 2 Timothy 1:7 na sinasabing sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Napakagandang paalaala, no? Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Sa halip, binibigyan niya tayo ng tapang, pagmamahal, at karunungan upang gumawa tayo ng tamang desisyon. Ang takot ay maaaring pumasok sa ating buhay sa maraming paraan, sa pamamagitan ng kawalan ng kasiguraduhan, mga hamon, o mga challenges, o maging mga past mistake natin, nakaraang pagkakamali. Ngunit bilang mananampalataya, kailangan nating maunawaan na ang takot ay hindi bahagi ng ating kapalaran. Na ito'y isang tactics of the enemy. Taktika ng kaaway upang ilayo tayo sa pangako ng Diyos. Sa halip na magpadala tayo sa takot, tinatawag tayo ng Diyos na umasa sa kanyang kapangyarihan. Isipin natin si David. Nang humarap siya kay Goliath, hindi siya umasa sa sarili niyang lakas, kundi nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang parehong espiritu ng tapang na iyon ay naririto rin para sa atin ngayon. Ang Diyos ay nagbibigay din sa atin ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagtataboy ng takot. Kapag tayo'y nakaugat sa kanyang pagmamahal, matatagpuan natin ang lakas upang harapin ang anumang hamon. Alam nating kasama natin siya. Sa ating panahon ngayon, maaaring ang takot ay nasa anyo ng kawalang katiyakan sa ekonomiya, sa nagdaang pandemya, o mga personal na problems. Ngunit tandaan natin, ang parehong pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng modernong buhay. Huwag nating kalimutan ang mahinahong pag-iisip. Nangangahulugan ito na binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at linaw upang makagawa ng mga desisyon, kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag tayo nananalangin at mahanap sa Kanya, inaayon niya ang ating mga iniisip sa Kanyang kalooban. Ito, paano kaya natin maisasabuhay ang espiritu ng tapang, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip sa ating mga araw-araw na buhay? Number 1, manalangin na walang tigil. Dailhin ang iyong mga takot sa Diyos. Handa siyang bigyan ka ng kanyang kapayapaan. Number 2, bigkasin kanyang salita. Kapag dumadating ang takot, ipahayag ang mga verses na ito tulad ng 2 Timothy 1:7 or Awit 27:1, ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Number 3, magtiwala sa kanyang plano. Handang mabuti ang plano ng Diyos para sa iyo. Umayon ka sa Kanya, hindi sa sarili mong pag-unawa. Number 4, let's serve other people. Paglingkuran ng iba. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, mas nagiging malinaw ang layunin natin sa buhay at natataboy ang anumang takot. Mga kaibigan, alalahanin natin na walang lugar ang takot sa ating buhay. Sa pamamagitan ni Kristo, meron tayong kapangyarihang magtagumpay, pagmamahal upang magpatuloy, at kalinawan upang umusad. Sa ating makabagong panahon, ang mensaheng ito ay mas mahalaga kaysa kaalaman. Ngayon, tulad ng ipinangako ko, manalangin tayo ng sama-sama.
ilapit natin ang ating puso sa Diyos. Lord, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong nagtipon kami upang pag-usapan ang iyong salita. Salamat dahil hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at malinaw na kaisipan. Panginoon, dinadala namin sa iyo ang aming mga takot at pangamba. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong plano. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang bawat hamon, ng pagmamahal upang ibahagi ito sa iba, at malinaw na pag-iisip upang gumawa ng mga desisyon ayon sa iyong kalooban. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, palakasin sa gitna ng mga pagsubok sa aming buhay. Sa iyo lang kami umaasa at nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin.